Isang mapagpalang araw muli sa atin lahat. At tayo po ay patuloy na mag-aral ng ating ng salita ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating pagbabasa, pag-share ng mga bahagi ng mga salita na matatagpuan sa Biblia. So patuloy po tayong mag-subscribe o manood ng mga vlog po natin, at sana po ito ay part din ng ministry, even hindi po tayo masyadong marunong or nakikita sa mga ibang lugar na para magkaroon ng mga preaching. So ito po ay nakakatulong sa pagkakaroon o pag-share ng mga salita ng Panginoon. So ngayong umaga po ay aking i-share sa inyo ang tungkol sa kapayapaan, yung peace na mayroon tayo. So makikita po natin sa aklat ng 2 Corinthians 13:11, sabi po rito, "Be perfect, be of good comfort, be of one mind, live in peace, and the God of love and peace shall be with you." Yan. So ito po yung sinabi ng ating Panginoon nung siya ay paalis na po, na sabi niya ay maging kayo, yung magkaroon kayo ng perfect na pag-uugali, or maging comforted kayo sa inyong mga pag-iisip, na para ako po ay aalis, sabi ng Panginoon, na may kapayapaan ang ating pamumuhay, ang ating pag-iisip, laman ng ating puso natin. So kasi ang Panginoon po ay mahal po tayo, at ang kanyang kapayapaan, ang gusto niyang mangyari ay nasa atin. So yun po yung gustong ihatid sa ating Panginoon. At sa aklat po ng Proverbs 16:7, "When a man's way are pleasing to the Lord, He makes even his enemies to be at peace with him." So ito po yung pag ang isang taong ay makadiyos o naglalakad siya na kasama ating Panginoon, ay siya po ay pinapatnubayan ng ating Panginoon. At ang kapayapaan, sabi niya, ay nasa Kanya. In case na may mga kaaway na darating, ay Diyos na lang po ang gumagawa para magkaroon ng kapayapaan sa kanila. So may isang kwento na siya po ay napunta sa isang lugar kung saan siya po ay bumili ng kanyang inumin, o maaring ito po ay juice or something na pang laban sa kanyang uhaw. At siya po ay isang instructor ng mga martial arts, at dumating sa punto na siya ay kinusunadaan ng mga kalalakihan doon, at inawakan siya at tinatanong kung saan sa galing, bakit siya napadpad sa lugar na yon. At pumasok sa kanya isip na kung siya ba ay makikipag-away o something na mananahimik na lang. Kasi alam niyo yung mga nag-aral na mga martial arts ay hindi naman basta-basta sila, at may mga patience mga yan. Ay hindi basta-basta lumalaban yan. At sila po ay siya po ay kinukursunada, subalit nagkaroon siya ng isip na manahimik na lang, kapayapaan sa kanyang puso, isipan. Kaya ang nangyari po ay siya na lang umalis at iniwanan yung mga taong yun. At later on, siya po ay pinuntahan nila, although pala na siya po ay kilala na isang martial artist. At sinabi ng mga lalaki, bakit hindi mo kami sinaktan, hindi ka nakipaglaban? At sinabi niya ay, ayaw ko ng gulo, sabi niya, at gusto ko ay kapayapaan. So nanaig po ang kapayapaan sa kanyang puso, isipan na po. So ganun po tayo, pag may mga kaaway po tayo, at patuloy ang patnubay ng ating Panginoon, hindi po tayo pababayaan. So saan man tayo pumunta, ano man ang ating gagawin, at ang kapayapaan o peace na mayroon tayo, sapagkat kilala po natin ating Panginoon. Hindi po tayo pababayaan, at mas maganda na pong ganun ang ating mga ugali, sapagkat makikita ang buhay Kristo sa iyo, at yung mga gustong manakit sa iyo ay lalo silang mananaig po ang kapayapaan din sa kanila, kasi nakita nila na mas hindi ka agresibo sa mga bagay na yun. Ano po?
So, later on, yung mga nangorsunado sa kanya ay naging mga kaibigan niya. So, yun ang gusto mangyari ng ating Panginoon sa atin. Na sabi niya, pag alis ko ay maging perfect kayo sa kapayapaan. Maglakad kayo, magsilakad kayo, mag-isip kayo ng mga bagay-bagay na tungkol sa kapayapaan. Sabi ng Panginoon, pagkat ako na Diyos nyo ay mayroong kapayapaan. At siya po ang author niyan. At isipin po natin kung may kapayapaan sa ating komunidad, sa ating tahanan, ay lahat po ay nasa ayos ang ating mga pamumuhay. So yun po ang ating word of today na ating Panginoon. Maraming salamat po. Ay sana na-bless po ang bawat isa. God bless to all.